may nakita tayong balita mga kababayan bago natin i-play yung video ni Congressman Abante na kung saan gigil na gigil mga kababayan dito po kay Digong. Eto, panoorin muna natin at gawan po natin ng reaksyon. Etong nakita nating balita galing po sa UNTV News na kung saan sabi po dito, ex-President Duterte, Senator De La Rosa, Bongo at iba pa nirerekomendang sampahan ng reklamo. At kabilang dyan mga kababayan yung against humanity. So ngayon mga kababayan, eto i-play po muna natin. Ito nakita nating balita galing po sa UNTV News. Ikinikredit po natin sa kanila yan. Hindi po yan natin, gagawan lang po natin ng reaction video. Bago mag-adjourn ng sesyon ang Kamara, iprenesenta ng House Quadruple Committee o Quadcom sa plenaryo ang progress report nito. Ito ay matapos ang 13 nitong pagdinig sa issue ng extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at illegal Philippine offshore gaming operations o POGOs. Kabilang sa nirerekomenda ng 4 House panels ang pagsampa ng kaukulang kaso laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo at iba pa. Dahil umano ito sa paglabag sa Republic Act No. 9851, ang batas na nagpaparusa sa crimes against international humanitarian law, genocide at iba pang crimes against humanity kaugnay ng libu-libong anti-drug war deaths. Perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Alam nyo ba mga kababayan, eto stop muna natin dyan Nung napanood dito at nakita ito mga kababayan, nung mga minions ni Digong ng Galaite, yung mga minions mga kababayan, nitong si Digong at kini-question, etong sinasabi mga kababayan dito ni Congressman Ace Barbers mga kababayan na inirekomenda nila na sampahan ng kaso, ng kaukulang kaso etong si Bato de la Rosa kasama etong si Bongo at etong si Digong at yung iba pa mga minions ni Digong nung siya ay nasa kapangyarihan. So ngayon mga kababayan, kung makikita ninyo, dito nyo rin mapapansin etong si Bongo na tila iniiwanan etong si Duterte. Kasi mga kababayan, mamaya may tanong sa inyong lahat etong si Senator Bongo. Kasi meron siyang sinasabi mga kababayan na gusto niyang iligtas yung kanyang sarili at yung kanyang mga kasamahan, bahala na lang sampahan ng kaso. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, Sarap ng former Christmas. PNP Chief Oscar David Albayalde, former PNP Chief Debold Sinas, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo and Hermina Muking Espino. The time of reckoning has come. After 13 rigorous and thorough hearings of the so-called Quad Committee, we are confident that we have gathered substantial findings backed by competent evidence to make the requisite recommendations. Alam niyo mga kababayan, ito napakaagang pa-Christmas to sa lahat ng mga kababayang Pilipino natin, especially yung mga pamilya ng mga naiwan na nabiktima ng peking war on drugs ni Digong. Ito maagang pamasko to sa inyo kasi possible na masampahan talaga ng kaso yung sina Bongo, sina Bato de la Rosa at etong sina Digong. Kaya nga kung mapapansin nyo, di ba sinasabi ni Bato, expected na niya na makakasuhan siya. So ibig sabihin, alam niya sa kanyang sarili mga kababayan na may nagawa talaga silang pagkakamali. Huwag nila laging sabihin na pinupolitika sila. Kasi mga kababayan, hindi pamumulitika yung ginagawa ng Quadcom. Nag-iimbestiga sila at lahat ng mga tao na tumistigo at nagsalita at sinumpaan yung kanilang mga salaysay, iisa't iisa lang yung itinuturo na punot dulo ng lahat mga kababayan. Walang iba kung hindi yung sina Digong, sina Michael Yang, sina Bato de la Rosa at yung sina Bongo at yung iba pa na mga nadawit mga kababayan. So ngayon ipagpatuloy pa natin. To this legislative body and to the appropriate government agencies for appropriate and decisive action. There was systematic violation of human rights and blatant disregard of due process.
Nirekomenda rin ng Quadcom ang pagsampa ng kaukulang kaso sa pagpaslang sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong August 13, 2016. Kabilang dito sina dating Pangulong Duterte, Garma, Leonardo, SPO4 Arthur Narsoles at dating warden ng Davao Prison and Penal Farm na si Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla. Bukod naman dito, pinasasampahan na rin ng kaso ang mga isinasangkot sa pagpaslang kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Dapat Partikular lang. na sina Garma, Leonardo, Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, former PNP Officer Nelson Mariano, Police Senior Master Sergeant Jeremy Tox Kausapin at isang alias Loloy. May iba pang personalidad na irerekomenda ring kasuhan, kaugnay naman ang pagkakasabat sa ilang daang kilogramo ng shabu sa Mexico, Pampanga noong September 2023. Bahagi rin ng rekomendasyon ng Quadcom na magsagawa pa ng malalimang investigasyon sa iba pang personalidad na isinasangkot sa illegal drug shipment at illegal pogos. Kabilang narito si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, gayon din si dating presidential spokesperson Harry Roque. Oh, 'di ba? Kita nyo mga kababayan yung mga pagmumukha ng mga minions nitong si Digong. Yan yung mga mukha mga kababayan na makikita ninyo na magbabayad at kailangan pagbayaran ang pagkakautang nila sa mamamayang Pilipino. Lalo na sa mga naiwan ng mga inosenteng na biktima at nadamay ng peking war on drugs ni Digong. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Further investigations should be conducted against but not limited to the following individuals. Number 1, personalities implicated in the illegal drug trade in relation to the revelations provided by resource persons Jimmy Guban and Mark Taguba, Representative Paulo Duterte, Councilor Nilo Abilera Jr., Mr. Paul Gutierrez. Kita nyo naman yung si alias Mol, yung si Abellera Jr. mga kababayan, kitang-kita nyo naman na malapit kay Pulong. At yun yung tinagpo nitong si Taguba, mga kababayan, na pinagbigyan niya ng pera para maging member or makapag-enroll doon sa Davao Group mga kababayan. So yung tinutukoy ni Taguba na si Abellera Jr. na alias Mol ay malapit na malapit po kay Pulong. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Mr. Benny Antiporda, Kaya Mr. Jojo Bacud, a certain Tita Nani, and Mr. Allen Capuyan. Number 3, personalities involved in POGO-related illegal activities. Attorney Herminio Harry Roque Jr., Catherine Cassandra Leong, Go Waping, or also known as Alice Leal Go, Yang Jian Sin, also known as Tony Yang, and Hong Jiang Yang. Bukod sa mga inirekomendang kasuhan, may mga panukalang batas ding isinusulong ang Quadcom kaugnay ng kanilang investigasyon. Samantala, adopted na sa plenaryo ng Kamara ang rekomendasyon ng Quadcom. Iniutos na rin sa House Secretary General ang pagsusumite ng kopya ng rekomendasyon sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Sa susunod na taon ay ipagpapatuloy ang pagdinig ng 4 House panels. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ay mga kababayan, balita ko ano daw Balita ko mga kababayan, yun daw eto ibubulong ko na lang sa inyo. Balita ko nakasalalay sa kamay ni Boying Remulla, ni Secretary Boying, etong kapalaran ni Bongo, ni Bato, at ni Digong at yung iba pa. Hindi, balita ko lang naman mga kababayan nakasalalay sa kamay ng DOJ ang kapalaran nitong sina Bongo, nitong sina Bato de la Rosa, at nitong sina Digong. Alam niyo mga kababayan, malapit-lapit na yung paghukom sa kanila. Masyado kasi silang naging garapal mga kababayan, di umano at umabuso sa kanilang kapangyarihan nung sila ang nasa kapangyarihan. Kaya ngayon mga kababayan, aanihin nila ito. Di ba sinasabi nung mga kampon nitong si Digong mga kababayan na malakas daw sila sa Diyos. Sinasabi nila parati yan. At darating daw ang time na sila naman ang papanigan ng Panginoon. So mga kababayan, kung talagang malakas sila sa Diyos, bakit ang kanilang kapalaran ngayon ay magbayad sa kanilang mga kasalanan? Bakit lahat ng mga baho na itinanim nila nung panahon na nasa kapangyarihan sila mga kababayan, bakit lahat ng yan ay aanihin nila ngayon? Diba? Bakit lahat ng yan ay lumalabas ngayon?
Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, kung sila talaga walang ginawang mali, dapat kaya nilang idepensa to hanggang sa huli. Kaso ang problema mga kababayan, yung ibang mga kaparte or ibang mga kasamahan ni Digong na kasama sa mga kakasuhan ay nananatiling tahimik.